Panginoon sa inyong lahat. Ngayong umaga tayo po ay magpupuri at magpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Tayo po ay sasamba sa Kanya ngayong umaga. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay mananalangin. Hallelujah, Jesus. Glorify your name in the midst of us. Hallelujah, Lord God. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri at nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa loob ng isang linggo na iningatan at pinagpala niyo po ang bawat isa sa amin. Salamat po, Lord God, sa panibagong buhay, sa panibagong pag-asa, Panginoon, na binibigay mo po sa amin. Lord God, kung may nakikita ka pong karumihan sa aming mga puso, linisin mo kami at patawarin, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, na nagiging sanhi ng aming mga kasalanan, Panginoon. Lord God, bless na rin, Panginoon, ang gawain namin ngayong umaga, ang iyong anak na gagamitin mo upang magayag ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na maintindihan at maunawaan namin, Panginoon, yung mensahe, Panginoon, na ibabahagi po sa amin ngayong umaga. Lord God, dalangin ko po, Panginoon, na patuloy na pagpalain niyo po ang bawat member ng aming iglesia, ang bawat kapisanan, ang kababaihan, kalalakihan, young married at kabataan, Panginoon, maging yung mga bata, Panginoon, na umaatid ay pong pagpalain. Lord, dinadalain ko po sa inyo, Panginoon, ang Pastor Mel, na patuloy na pagpalain po siya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, kasama ang kanyang buong pamilya. Bless you rin, Panginoon, yung aming bagong pastor na malapit na pong dumating, Panginoon, sa aming iglesia. Kayo po, Panginoon, yung mag-ingat at magpala, Panginoon, sa kanilang buhay at magpalain niyo po sila, Panginoon. Katagpuin niyo, Lord God, ang lahat ng kanilang mga pangailangan. Ingatan niyo po sila na makarating ng maayos sa aming iglesia, Panginoon. Lord God, bless you rin, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng member ng aming iglesia na katagpuin niyo lahat ng mga pangailangan, Panginoon, financially, spiritually, physically, Panginoon, ay patuloy na pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng member ng aming iglesia. Lord God, tulungan niyo ang bawat isa sa amin, Panginoon, at salamat, Panginoon, sa pangako mo na hindi mo kami iiwan, ipababayaan man, Panginoon. Pinangahawakan po namin yung mga salitang iyon sa aming mga Lord God, patuloy na pupuri at ipapasalamat po ko, Panginoon, sa lahat-lahat, Panginoon, ng ginagawa mo sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kagalingan na binigay mo po sa akin, Panginoon. Thank you, Lord God, sa panibagong lakas at sa panibagong buhay at panibagong pag-asa na binigay mo po sa akin. Lord God, sa iyo ko po lahat ito nagkakatiwala sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. To God be all the glory. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon pong oras na ito ay nasa panahon po tayo ng pagkakaloob. Ating pong basahin sa Bilang chapter 18 verse 26. Ganito po ang sinasabi. Sabihin mo sa mga Libita, pagtanggap ninyo sa ikasampung bahagi ng mga Israelita, ihahandog ninyo kay Yahweh ang ikasampung bahagi noon. Sa makatuwid ay ang ikasampung bahagi ng ikasampung bahagi. So, ito po yung ating tithes o yung para sa Panginoon ay ibibigay po natin. Naranasan na po ba natin sa buhay natin na ibigay yung the best para sa Panginoon? At kahit kailan po, hindi po nagkukulang Panginoon. Isusustain ng God yung blessing sa atin financially po. Huwag po tayong manghinayang sa ibibigay sa Panginoon o gumagawa man ng kaaway sa ating isipan. Mga alalahanin, subukin po natin na bago po tayo magkaloob, ipag-pray po natin sa Panginoon at magiging magaan ang pagbibigay para sa Panginoon. The Lord will bless us more that we cannot contain. Ibubuhos ng God yung pagpapala sa atin. At ang Lord yung magbubuhos nito sa atin. Sa lahat ng pangangailangan natin, isusustain po ng Panginoon. Ating pong panalangin ang ating mga kaloob. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa aming mga kaloob na ito. Gamitin mo ito sa ikalalago ng aming iglesia at marami pang maabot na wala pang pagkakilala sa iyo. At patuloy, Lord, yung pagpapala mo sa mga kapatid namin, sa aming mga trabaho. Patuloy, Lord, na i-bless mo po
ang kanilang mga finances, even Lord sa may mga businesses. Marami pong salamat, Panginoon. Alam po namin ang lahat ng ito ay marapat na ibalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, Lord, at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Makikita po natin sa ating mga stream ang kung saan po tayo pwede pong magbigay ng tithes. Pwede po natin kontakin ang ating pong treasurer. Marami pong salamat. Sa Diyos po yung papuri. Magandang umaga po sa ating lahat. Sabay-sabay po natin bigyan ng papuri ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pong awit na awitin. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. We will be still. We will be still, 'cause you are our God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Oh, I will be still, know you are God.
Sa mapagpalang umaga po sa lahat, purihin po ang ating Diyos sa umaga ito. Sa pribileyo na tayo po ay malayang makasamba sa ating Diyos na buhay, Diyos ng dakila. Magpasimula po tayong dumalangin sa ating Diyos na buhay, ang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa bagong buhay, panibagong kalakasan, sa panibagong kalusugan. Salamat sa panibagong pag-asa. Maraming pong salamat sa iyong pag-ibig. Salamat din po, O Diyos, sa malayang pagsamba. Ang dalangin namin dakilang Diyos, samahan po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita, higit kang maparangalan. Sa aming pong pagbubulay ng iyong salita, at turuan mo po kaming maunawaan namin ang kabuuan ng iyong aral at maipamuhay namin ang lahat ng ito sa ikarangal ng iyong banal na pangalan. Maraming pong salamat. Ikaw ang maghahayag sa lahat na makakapakarinig ng aral mong ito sa bawat isa. Maraming pong salamat sa banal na pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen. 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 Isang magandang umaga po muli sa pangalan po ng Panginoong Kristo sa bawat isa. Ang pagbubulayan po natin sa umagang ito ay ang ayon po sa aklat ng Mateo, pangkat na 11 sa bilang na 28 hanggang 30. Ganito po ang sabi ng banal na kasulatan. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan, nabibigatan luba sa inyong pasanin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaang ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Purihin ko ang kanyang banal na salita. Salamat po sa Diyos. Tayo po makakapagpatuloy sa pagbubulay ng kanyang banal na kasulatan. 1 year na mahigit na po tayo sa pandemic. Ito sa COVID na ito. At iba't ibang bigat, kahirapan sa buhay ang naranasan natin lahat. At ngayon po natin kailangan ang tunay na kapahingahan. Kung tayo po ay nakakapanood ng balita sa TV, nakakarinig sa mga radyo ng balita, alam natin laganap ang pantry. Konting tulong, nagkakagulo ang tao. Dahil talagang ganong kabigat na ang buhay. At dito natin kailangan ng Diyos ngayon. At lahat naman ng tao nagsasabing Diyos, pero bakit hindi makaahon, hindi maranasan ang tunay na kapahingahan? At ito po ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito sa alok ng Panginoong Jesucristo. Sa atin lahat, ang pangyayari ito ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng tao, ano man ang kalagayan sa buhay ng tao, ito'y alok niya sa atin lahat. Dahil sabi niya, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan, nabibigatan luba sa inyong pasanin at kayo bibigyan ng kapahingahan. Ibig po sabihin, ano man ang kalagayan natin sa buhay, meron tayong kabigatan o nahihirapan tayo, tayo ang iniimbita ng ating Panginoon Jesucristo. Tayo ang inaalok ng Panginoon Jesucristo ng kapahingahan sa buhay natin ito.
Salamat, mayroong Panginoon Kristo na nag-aalok. Ang alok ng ating gobyerno talagang bilyon na. Pero hindi pa rin natin nararanasan yung totoong kapahingahan. Ang nagagastos ng ating gobyerno, napakalaki na. Salamat sa ating gobyerno na talaga naman ang tulong sa atin binibigay lahat. Bagamat hirap na hirap din ang mga nanunungkulan sa gobyerno. Pero ganun pa man, hindi pa rin naabot yung talagang na-enjoy natin yung buhay. Meron tayong kasiyahan. Pero hindi pa rin tumitigil ang ating gobyerno. Salamat po sa kanilang lahat mula sa pangunguna ng ating Pangulo, sa lahat na nanunungkulan sa gobyerno, sa ospital, sa mga munisipyo, sa LGU, sa lahat po, at yung mga nabuksan ngayong pantry. Salamat. Pero hindi pa rin naibsan, kabigatan. Pero salamat, itong alok ng Panginoon sa Kristo, noong pa to, hanggang ngayon, alok pa rin ito ng Panginoon sa Kristo sa ating lahat. Sa ating lahat. Kaya, ang pag-usapan po natin, ang topic po natin, obtain rest of God. Tanguhin natin yung kapahingang alok ng Diyos. Taglay natin. Paano po natin matatamo? Paano natin mararanasan ng kapahingang ito alok ng Diyos? Tatlong bagay lamang po mag-uusapan natin. Sikapin ko po maging magaang at mabilis. Alam niyo po, ito'y napakagandang alok ng Panginoong Kristo. Ang una po, para maranasan natin ito, come to Jesus Christ. Kasi yung alok niya lumapit kayo sa akin. Bago siya nag-alok ng kapahingan, ang una po, sabi niya, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nabibigatan. Nahihirapan lupa sa inyong pasanin. Bibigyan kayo ng kapahingan. Ibig sabihin, ang unang hakbang, lumapit tayo sa Panginoon sa Kristo para maranasan natin kapahingahan. Sa imbitasyon ito, naniniwala ko tayo lahat kasali dito. Kailangan lang natin lumapit para maranasan natin yung kapahingahan sa buhay. Tatlong bagay, kailangan natin ang paglapit sa Panginoon sa Kristo. Una, need to decide from your heart. May kailangan magdesisyon tayo na bukal sa puso natin yung paglapit natin. Hindi yung basta't lumalapit lang. Alam natin, ang gusto ng Panginoon sa Kristo, wala sa puso natin lahat ang paglapit sa Kanya. Kaya nga po ang sabi ng Biblia sa Proverbs chapter 2, verse 2, turn your ears to wisdom and apply yours to understanding. Napakahalaga po na makita natin ito bilang isang mananampalataya o bilang nagsasabing Kristiyano. Dapat alam po natin ito, yung totoong paglapit sa Diyos bukan sa ating puso. Alam naman natin, yung mga tao na malapit sa atin, alam natin mahusay ang mga tao Kung hindi totoo, alam natin Alam din ng Diyos kung totoo ang paglapit natin sa Kanya. Sabing gano'n dito ng Biblia, napakahalaga nito Turning your ears to wisdom and applying your heart to understanding. Napakahalaga po nito sa buhay natin ito. Ibig ko sabihin, ito natin yung pandinig natin sa panawagan ng Panginoon sa Kristo. Na may karunungan. May karunungan po. At i-apply sa ating mga puso na may pangunawa. Yung po isang mahalaga. Hindi tayo basta lalapit lang. Tandaan po natin kung tayo marunong umunawas, kung ang lumalapit sa atin ay totoo o hindi, ganoon din ang Diyos. Yung ganoon lang kasimple, totoo ang galing sa puso natin, lumapit tayo sa Diyos. Wala namang ibang hinihingi, basta lumapit tayo na totoo sa puso natin. Pangalawa, you need to share your burden to Christ. Sabihin natin sa Kanya, bagamat alam ng Diyos yung kabigatan natin, yung kahirapan natin. Pero mas mainam sinasabi natin. At alam natin lahat
Ganon din ang tao. Ano ba kailangan mo? Kasi gusto malaman ng Panginoon sa Kristo. Malalaman niya kung totoo ang sinasabi mo kung hindi. Alam niya lahat ng nangyayari sa atin. Alam niya lahat ng laman ng puso natin. The best, share your burden to Christ. Sabihin natin sa Diyos yung lahat ng kabigatan natin. Lahat ng pasanin natin sa buhay. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Romans chapter 7 sa verse 24, anong saklap ang aking kalagayan? Sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayan ito na nagpapahamak sa akin? Walang ibang magliligtas sa atin sa kalagayan ngayon, kundi ang Diyos. Diyos lang. Kailangan lumapit talaga tayo sa Kanya. Sabihin natin yung Panginoon, ito lang ang kaya ko talaga. Hindi ko na talaga kaya buhay. Ay minsan kasi naglalakas-lakasan tayo ng loob eh. Nagtatapang-tapangan pero ang totoo. Bibigay na, ayaw pa lumapit sa Diyos eh. Sabihin mo lang sa Diyos, Panginoon, hindi ko po talaga kaya. Sabihin natin sa Kanya yung bigat natin. At yan ang isang pinakamahalaga. Sabihin natin yung totoo. Pangatlo, believe in Jesus. He is able to carry all your burdens. Kaya niyang dalhin lahat ang kabigatan. Manampalataya ka sa Panginoon sa Kristo. Maniwala ka na kayang dalhin lahat. Kayang lahat ng Panginoon sa Kristo. Dalhin ang lahat ng iyong kahirapan. Ang lahat ng iyong kabigatan. At yun ang kailangan. Manampalataya ka. Ang problema dahil kasi, pumunta lang pero wala yung pagtitiwala sa Diyos eh. Pumunta ka nga sa isang tao, ang hinahanap yun, titiwala ka ba? Maski na sa doktor. Di lalo sa Diyos, magtiwala ka. Jesus is able to carry all your burdens. Ang gagawa ang Diyos. Sino ba si Jesus Christ? Iba, parang si Jesus Christ lang eh. Mapansinin niyo po mga talata para magkaroon tayo ng konting kaalaman, dagdag kaalaman. Sa John chapter 1, verse 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Si Kristo po tinutukoy dito, ang Panginoon sa Kristo, si Jesus Christ. At walang anumang nilikha na hindi sa pamamagitan niya. Lahat ng nilikha, kasama siya sa paglikha. Ang sabi po sa Colossus sa chapter 1 sa verse 16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang espiritual na kapangyarihan, paghahari ng pamamahala at pamumuno, lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya para sa Kanya. Imagine ninyo makita natin, yan po yung Panginoong Jesucristo nag-aalok sa atin ng kapahingahan. Nagawa niyang likain ang langit at lupa. Hindi niya kaya makalika ng pangangailangan natin lahat ng ating kabigatan at magkaroon ng kalutasan. Siya yung Panginoong Jesucristo na lumikha ng lahat. Siya po yung Kristo na nagbigay ng buhay para sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay niya yung buhay niya sa iyo, sa akin, sa atin lahat na lalapit sa Kanya. Yan ang Panginoon sa Kristo. Siya yung nagpakain ng 5,000 mga lalaki lamang na tinapay at isda. Siya po yung bumuhay kay Lazaro. Siya yung nagpadilat ng bulag. Siya yung nagpagaling ng ketong, nagpalaya sa mga espiritu, sa mga may karamdaman. Siya po yung Jesus na nag-aalok sa atin lahat ng kapahingahan sa buhay natin ito. At ngayon po, kailangan natin lubos na manampalataya, magtiwala sa Kanya, magagawa ng Panginoong Jesus. Ibsan, pawiin ang lahat ng kabigatan, ng kahirapan sa buhay natin. Kalakot yung pagtitiwala, pananampalataya sa Kanya. Kaya nga po ang sabi ng Hebrews, chapter 4 sa verse 16, huwag kayong magkatubili lumapit sa trono ng mahabaging Diyos
upang kamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Ngayon natin kailangan ng kapahingahan mula sa Diyos. Ang sabi po ng banal na kasulatan, huwag kayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang kamtan natin ang habag, kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Alam niyo, masyado pong nakakalungkot ngayon. Ang COVID ngayon, pag tumama, pamilya. Ang bigat po. Kaya nga po wala nang mapagdalang ospital. Halos lahat ng ospital, punong-puno. Ang mga nagkakaroon ng COVID sa bahay na lang ginaganap. Kaya mas marami ang namamatay kasi hindi nagagamot eh. Kung makasave, salamat. Kung hindi, wala tayong magagawa. Pero ang kailangan natin ngayon, lumapit talaga sa Panginoon Diyos. Sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Ulitin ko po ang sabi ng Biblia, huwag kayong mag-atubili lumapit sa trono ng Diyos. Sa tronong na mahabaging Diyos. Upang kamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Taglay natin po yung pananalig na lumalapit sa Diyos. Yan po ang unang kailangan natin. Lumapit tayo, totoo sa puso natin, sabihin natin laman ng puso natin sa Diyos, at lumapit tayo may pananalig na kaya ng Panginoon Jesucristo. Kaya ng Panginoon Jesucristo, sabay-sabay tayong katapuin. Kasi nalikha nga niya, langit at lupa eh. Kaya niya rin lahat tayo ayusin sabay-sabay. Lumapit lang tayo po. Yung pong unang kailangan natin. Pangalawa, come to take the cross. Come to take the yoke of Christ. Ang sabi po sa verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok, sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y makamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Yan ang maganda dyan eh. Sabi po ng Panginoon Jesucristo, sundin ninyo ang aking itinuturo sapagkat ako'y maamo. Hindi naman ng Panginoon Jesucristo mabaksik magturo eh. Alam niya yung kakayanan mo, kakayanan ko. At sabi nun eh, mapagkumbabang loob. Kaya niyang pagtiisan yung kakayanan natin lahat para matagpuan natin yung kapahingahan. Ang pamatok po, ito po'y aral ng Diyos na dapat magawa natin lahat. Mangyari lahat sa buhay natin. Pag sinabing pamatok, ito po'y dalawang kawin mo na may carb na ganyan, nilalagay sa balikat o sa bato ng kalabaw o ng toro o ng baka. At kaya dalawa yan, yung isang kalabaw o baka o toro, sanay nang gumamit ng pamatok. Yung isa, hindi pa sanay. Ibig sabihin, yung isa tuturuan pa lang. Para masanay siya. Yan ay literal na kinakabit talaga sa mga hayop. Ang tanong na subalit, bakit kaya sa batok inilalagay? Itong mga pamatok na ito, bakit hindi sa katawan? Una po, nandun po ang lakas ng baka o ng kalabaw ng mga hayop sa batok. Nandun po. Hindi lang po yung talaga nandun yung lakas nila. Pangalawa, ang buhay nila ay nandun din sa batok. Malapit sa ulo. Kahit na ganong karami pa ang hayop, kahit mas marami pang hayop at iba't ibang hayop, kahit ang tao, nasa ulo din po ang buhay. Kung kayo po'y mapag-obserba, mapagtanong sa mga doktor, kapag ang tao ay nagkaroon ng sakit sa ulo, sa utak, 60% mamamatay. Bihira po ang inopera sa utak, sa ulo, na tumagal ang buhay. Nasela po dahil kasi sa batok, sa ulo na yan. Ganon din po ang baka. Kaya doon inilagay. Ibig ko sabihin, kung tutugon po ang isang tao sa Panginoon, sa tawag niya, napasalin ng pamatok, at tinutukoy po doon, kasama yung buhay niya. Pag tumugon siya sa Diyos. Buhay niya, ilalagak niya doon sa
pamatok. Kasi ninyo pa yung mga baka, kabayo, kalabaw, pagka nilagay doon, kung di mo alisin yun, di alisin yun, hanggang sa mawalan ng buhay yun. At yun po ang ibig sabihin ng katotohanan itinuturo nito. At mula doon, pagka nilagay natin, dalawang katotohanan naman ang mararanasan natin. Pagka pinasa natin yung aral ng Diyos, yung pamatok. Pamatok po ang ibig sabihin ng yung aral ng Diyos. Pagka ginawa natin yun, inilagay natin yung pamatok sa ating balikat, dalawang bagay mararanasan po natin. Ang una, Jesus will carry you with your burden. Ulitin ko po. Jesus will carry you with your burden. Iba, napakaganda. Bubuhatin tayo kasama yung ating kabigatan. Ma-experience po natin yung totoong kapahingahan sa buhay. Katulad lang po ito ng tula ng araw nung bago pa akong mananampalataya, na palaging meron nakasulat sa dingding na may sabi pang display ang nakasulat doon, footprint in the sun. Pero isang manlalakbay, kasama niya isang matanda, kwentuhan sila, at biglang nawala matanda. Napansin niya, yung bakat ng paa, una, 4 sila. Nung nakalaunan, sa dalampasigan, 4 yung bakat ng paa, yung footprint. Kalaunan, 2 na lang. Kasi nagbabahagi siya ng problema. Hindi niya napansin, buhat-buhat na siya ng Panginoon. At wala na yung bakas ng kanyang paa. Ganito rin po yan. Bubuhatin ka ng Diyos. Kaya nga po ang sabi ni Hari David, sa Psalm 62, verse 1 at verse 5, ganito po ang sabi niya, truly, my soul find rest in God. My salvation comes from Him. Yes, my soul find rest in God. My hope comes from Him. Si Hari David ito, hindi ordinaryong tao to. Mula sa pangkaraniwang tao, naging sundalo, naging opisyal, at naging general, naging hari ng Israel. Na ang sabi niya, truly, my soul find rest in God. My salvation comes from Him. Yes, my soul find rest in God. My hope comes from Him. Ang sarap isipin, ano? Isang hari, makapangyarihan, sinabi niya, tunay ng aking kaluluwa nakasumpong ng kapahingahan sa Diyos. Ang aking kaligtasan nagmula sa Kanya. Tunay ng aking kaluluwa nakasumpong ng kapahingahan sa Diyos. At ang aking pag-asa nagmula sa Diyos. Pag lumapit tayo sa Diyos, pinasa natin yung Kanya. Naniniwala po ako, mararanasan din natin lahat ito. Mararanasan natin lahat ito. Pag ipamatok na yan, ang aral, kinasa natin, kasama ang buhay natin, mararanasan natin yung pagliligtas ng Diyos. Every now and then, lagi-lagi natin mararanasan. Hindi lamang po yan. Pangalawa, Jesus will teach you to carry your burden. Hindi tayo laging papasanin, kakargay ng Diyos. Tuturuan tayo mismo magpasa ng sariling krus. O sariling pasanin sa buhay natin. Kasi ang Diyos natin Diyos ng kaisa. At tutulungan niya tayo. Hindi natin napapansin. Sa umpisa, bubuhatin tayo ng Panginoon, pero hindi mo napapansin, hindi tayo bibitawan, na yung pasanin, ikaw na nagdadala, hindi mo napapansin. Kasi yung salita ng Diyos, ginagawa mo, natutulungan ka, at nagiging magaang. Kaya nga sabi ng Aklat ng Awit 119 verse 9, paanong mapananatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod ng banal mong kautusan. Ibig sabihin, habang ang salita ng Diyos, ang aral ng Diyos, ang kasagbat sa buhay natin, ginagawa natin,
nakakapamuhay tayo ng tama. Nasusunod natin yung aral ng Diyos. Habang nasusunod natin ang aral ng Diyos, yung kabigatan sa buhay, yung mga pasanin niyan, nagiging magaang. Natutulungan tayo ng Diyos. Hindi natin naalalaman na papansin dati, ang buhat natin tubig, isang tabo lang. Sumunod na linggo, isang timbana. Sumunod na linggo, isang balde. Susunod na 2 balde na ang buhat natin. Habang tumatagal, kaya na nating dalhin yung mabibigat na pasanin sa tulong ng Diyos. Hindi na tayo mabibigatan sa kalagayan ito. Kaya, napakasarap. Ilagay po natin ang pamatok sa ating balikat at mararanasan natin ang tunay na kapahingahan. Kahit may problema, kahit may bigat, nagiging magaan sa tulong ng Diyos. Sa tulong ng Diyos. Ay 3 bagay po. Commit yourself to Christ's yoke. Italaga natin ang ating sarili sa aral ng Diyos. Ang simpleng kahulugan po nito, hindi ka papayag na hindi mo matupad ang aral ng Diyos sa buhay mo. Kaya ang mga kabigatang kahirapan nagiging magaan pagka normal nang nasusunod natin ang aral ng Diyos. Yung tuloy-tuloy. Sabi na kasi ng Panginoon, napakahalaga nung sinabi ng Panginoon sa Kristo dito eh. At hindi na masyadong napapansin ng marami ba sa buhay. Tuloy-tuloy lang. Sabi sa verse 30, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaang pasanin ang ibinibigay ko sa inyo. Sabi po ng Panginoon, sa 30, sa Matthew 11:30, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaang pasanin ang ibibigay ko sa inyo. Magaang ang pasanin. Ang simpleng kahulugan po nito. Sa mula, ganito lang dadalhin mo. Kaya mo yan. Habang nagtatagal, unti-unti bumibigat. Pero hindi mo napapansin, tumalaki na ang nakakaya mo sa buhay. Kasi nga, ang alam ng Diyos yung kapasidad natin eh. Kakayanan natin eh. Alam ng Diyos, hanggang dun lang tayo. Pero habang tumatagal, hindi mo napapansin, malawak na nakakayanan mong suliranin. Kaya nga po ang sabi ng unang Juan, chapter 2, verse 5, ngunit ang tumutupad ng salita ng Diyos ay yung ibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin tayo'y talagang sa Kanya. Ibig sabihin, habang tayo'y nagtatalaga sa pagtupad ng aral ng Diyos, lalo tayo lumalapit sa Diyos. Habang tayo nakakalapit sa Diyos, gano'n naman ang sustento at patnubay ng Diyos na mararanasan natin. Kaya nga sabi ng aklat ng awit 37 sa verse 5, ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungang ganap pag ikaw ay nagtiwala. Napakasimple po ang sinabi ng Biblia. Kung ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungan. Hindi tulungan, tutulungan. Patuloyan po yan. Tutulungan ganap. Hindi basta konting tulong. Yung kumpletong kailangan na tulong, ibibigay ng Diyos. Kapag ikaw ay nagtiwala, 2 bagay pong nakapaloob dito sa talatang ito. Pagtatalaga ng buhay at taglay yung pagtitiwala dun sa pagtatalaga. Nagtalaga ka ng iyong buhay sa Panginoon sa kanyang mga aral at magtitiwala ka na magaganap ng Diyos ang lahat ng kanyang ipinangako sa iyo na hindi kanya iiwan. Bibigyan kanya ng kapahingahan. Yan ang isang napakasarap na sinabi ng Biblia ng ating Diyos. Nang sabi niya, ang iyong sarili sa kanya italaga, tutulungan ganap kapag ikaw ay nagtiwala. Marami nagtatalaga ng buhay, pero sa bandang muli sumusuko. Ang totoong nagtatalaga, walang iwanan, walang ayawan. Kasi talagang pagka nagtalaga tayo, makakaramdam talaga tayo ng konting bigat. Pero hindi ibig sabihin tapos na nun.
Sabi ng Biblia, tulungang ganap. Ibig sabihin, kung ano yung kailangan, talagang darating sa buhay. Sa atin lahat. Darating at darating. At ang sabi po sa John 15 verse 7, kung nananatili kayo sa akin, nananatili sa inyo ang aking salita, hilingin ninyo ang anumang nais ninyo, ibibigay yun sa inyo. Ibig sabihin, pagka ipinamumuhay natin, nakatalaga-talaga tayo sa Panginoon Diyos, lahat ng kailangan natin alam niya. Bakit kailangan humingi pa natin, hingin? Kasi gusto ng Diyos, patuloy tayo, meron tayong ugnayan sa Kanya. Yung relasyon, dapat tuloy-tuloy. At yung panalangin, tuloy-tuloy ito. Ito yung relasyon ng pakikipag-ugnay sa Diyos. Alam niya yung kailangan natin pero masarap din talaga sa mga magulang, sa mga kamag-anak ng kikita, nagkakalabasan ng damdamin, nagiging malapit. At pagka malapit, kahit hindi nang hihingi, ibibigay. Pagka nakita ang kulang, ibinibigay. Higit ang magagawa ng Diyos sa ating lahat. Kung nananatili kayo sa akin, nananatili sa inyo aking salita. Pagka hindi tayo nananatili sa Diyos, yung salita ng Diyos, lumilipad lang. Kaya ibig sabihin, consistent tayo dapat sa Diyos. Kaya, sa araw na ito, simple po ang tinuturo sa atin. To obtain rest of God, we need to come to Jesus. Lagi natin tandaan ito. Mula sa ating Diyos, lumapit tayo ng bukas sa puso. And pasin na natin yung kanyang pamatok. At italaga natin ang ating buhay sa kanyang araw. At mararanasan natin ang totoong kapahingahan sa buhay. Ulitin ko po, obtain rest of God. Commit yourself wholeheartedly to God sa kanyang mga aral. And our God will do His part sa buhay natin. Aniahan po kita sumunod sa mga ikling panalangin ng pagtatalaga ng buhay. Gawin niyo po ito ng bukas sa puso. Lumapit tayo sa Diyos. Sabihin natin, Panginoon, handa ko na pong pasanin ang aral mo. At nais ko pong italaga ang aking sarili sa aral mo. Maranasan yung kapahingahan mula sa iyo. Sa lahat po ng nais sumunod, aniyak po kayo sumunod sa panalangin ng bukas sa inyong puso. Manalangin po tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa patnubay mo, o banal na Espiritu, nagpapasalamat po kami sa katotohanan, sa kapahingahang iniaalok mo po sa amin. Panginoong Jesucristo, salamat. Ikaw po yung aming Panginoon Diyos, na may kakayanan magbigay ng tunay na kapahingahan sa ganitong kalagayan ng mundo, sa buhay ng bawat isa. Nagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyo, Panginoong Jesucristo, na mula sa aming puso. Mula ngayon, Panginoon, nais ko pong pasanin ang iyong mga aral. At itinatalaga ko po sa iyo ang aking sarili. At tutuparin ang iyong aral sa ikararangal ng iyong pangalan. Nananampalataya po ako mula ngayon. Pangangasiwaan mo na ang aking buhay. Tulungan mo po ako magawa ko ang iyong aral sa ikararangal ng iyong pangalan. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa kapahingahang ipararanas mo po sa akin ng aking kaluluwa. Maraming po salamat. Ito ang aking dalangin na may pananampalataya sa banal na pangalan mo, Panginoon Jesus. Patuloy po tayong manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa katwiran at katotohanan itinuro mo sa amin lahat. Pagyamanin mo po sa puso namin ang lahat ng ito. Sa lahat ng narinig, nakikinig at makikinig pa at nakarinig
pagyamanin po sa puso namin. Matutuhan po namin lumapit sa iyo ng bukas sa puso. Pasanin po namin, tanggapin po namin ang iyong aral at italaga namin sa iyo ang aming buhay sa iyong mga aral. Nananampalataya po kami, pinagpala mo kami kasama ng aming buong pamilya, ng aming mga kamag-anak, ng aming mga kasamahan sa simbahan. Lubusan mo kami ng pagpapalain at mararanasan namin ang kapahingahan mula sa iyo. Maraming po salamat sa iyong mayamang pagpapala. Sa iyo, Panginoon Diyos, ang papuri, pagsamba, pagwalhati. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. 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 Purihin po ang ating Diyos. Isang magandang umaga po sa lahat. Sumagana ang kapayapaan at kapahingahan mula sa Diyos sa ating lahat. Amen.